Hello sa inyo mga kasari, magandang umaga po sa inyong lahat. At ayan po, duty na naman po tayo sa ating sari-sari store ngayong araw ng Saturday. So kanina guys, nagbasa ako sa comment section. Ayan, ito ay katanungan ni Ma'am Josephine Serrano. Kasari, kapwa natin tindera, sabi niya po ay, "Hello sis, ask ko lang kung sa 16K na panimula sa sari-sari store, ano-ano kaya ang dapat kong bilihin? Thanks sis in advance." So, yan po yung kanyang katanungan. So, magsisimula po siya ng sari-sari store business. So, ano-ano daw po yung mga dapat niyang bilihin? Syempre po, Ma'am Josephine, at sa mga iba ko pang kasari na gustong magtayo ng tindahan, 16K na puhunan sa panahon ngayon is sobrang maliit lang yan. Ayun nga po mga kasari, ang 16K na panimulang puhunan sa sari-sari stores sa panahon ngayon na 2026, sobrang limited na lang talaga yung mabibili nyo. Siguro kapag namili kayo niyan, nilahat nyo sa Pure Gold, lahat yan, siguro mga 4 to 5 bucks lang yan. Or 6 kapag mga chichirya, kasi bulky yun. So, ano-ano ba yung dapat bilhin po natin, Ma'am Josephine Serrano? Una sa lahat, yung mga fast-moving items or yung mga basic needs ng ating mga customer, ng mga kapitbahay natin, tulad ng mga delata, yan, tulad ng toyo, suka, mga condiments, magic sarap, shampoo, surf powder, conditioner, Colgate, close up, mga biskwit, mga kape, gatas, at kung ano-ano pa. Yan yung mga basic needs or mga fast-moving items na palaging hinahanap sa isang sari-sari store. Mag-additional na din po tayo ng mga konting chichirya, konting candy, ganyan. Or kung may matitira pa po, kahit mga 1.5 ganyan, bumili po tayo ng isang sakong bigas. Basta kumpletuhin po muna natin yung mga basic needs ng mga customer, yung mga parating hinahanap po sa atin. Alam naman po natin yan bilang isang tao, bilang bilang customer, syempre bago tayo magkaroon ng isang tindahan, naging customer din tayo. So, alam natin kung ano-ano yung mga binibili ng isang customer sa isang sari-sari store. So, kung nag-start kayo noong mga panahong 2015, 2017, 2018, yung 16K na puhunan is marami-rami na po talaga tayong mabibili noon. Gaya nga po nung nag-start akong magsari-sari store, 4,200 yung pinuhunan ko talaga nung nagsimula akong magtindahan. As in, wala akong sigarilyo, wala akong soft drinks, wala akong bigas. As in, nag-start lang talaga ako sa paila-ilang peraso. Pa tatlo-tatlo, pa lima-lima. So, ganun po muna yung gawin natin. Pero siguro sa mga condiments, gawin na nating tagsa 10-10 kasi fast moving po talaga ang mga condiments. Yan, mga magic sarap, toyo, suka, patis, ketchup, yan po ang medyo damihan natin kasi talaga sa isang araw hindi mawawala na walang bibili niyan. Kaya yun po muna ang pagtuunan natin ng pansin, Ma'am Josephine Serrano. So, ayun po, sana nasagot ko po yung katanungan nyo kung ano-ano yung mga dapat nyong bilihin. So, kapag nabili nyo naman lahat na-check nyo na sa listahan nyo, kung may natira pa na 2,000, 3,000, why not bumili po tayo ng mga sigarilyo na mabenta na alam mong mabenta sa lugar nyo, sa ibang tindahan. Bumili kayo ng tagi-isang kaha. Or kaya magdagdag na rin kayo ng alak. Mag-start muna kayo sa mga 5 gin bilog, ganyan, 10 pirasong gin bilog. Ayan, kasi alam naman natin na yung mga bagay na yan sa ibang customer, talagang importante yan. Pero kung magsisimula kayo ng tindahan, basic needs talaga yung
basic needs talaga yung pagtuunan po talaga natin ng pansin. Kasi yan naman po talaga ang hanap talaga ng mga customer sa ating mga tindahan. So, meron pala ako din nabasa sa comment section kung kaya ko na ba daw magtinda. Yes po, nakakapagtinda na po tayo. Pero, syempre, hindi po natin pinapagod yung sarili natin. Hindi po ako maghapon nagtitinda. Lalabas lang po ako kapag gusto kong magtinda or kapag may gagawin si partner, halinhinan kami, ganyan. Nalabas-labas lang ako. Pero, hindi pa ako at all na magsimula umaga hanggang gabi na magtitinda. Hindi po. Syempre, kailangan pa rin po natin na magpalakas, magpahinga ng maigi kasi medyo nanghina rin tayo nitong mga nakaraang weeks. Kaya ayun, salamat mga kasari sa inyong concern. And sa lahat ng mga nanonood, bumalik, nanonood pa rin sa ating mga ina-upload. Ayan, maraming salamat mga kasari sa inyong suporta. Walang sawang pagsuporta dito sa aking YouTube channel. Medyo maingay lang guys si mother kasi tinatawag yung pamangkin ko. Medyo mahirap kasing tawagin ng mga bata ngayon. Parang nagbibingi-bingihan. So, ayun. Basta ang payo ko lamang po sa inyo kung kayo ay magi-start na ng inyong sari-sari store business. Una, wag po muna tayong magpautang. Pangalawa, is yung sales na papasok sa inyong sari-sari store ay paikutin lang po muna natin. Huwag po muna tayong mag-ipon hanggang sa makumpleto po natin lahat-lahat ng mga paninda sa ating sari-sari store. Yun po talaga yung magandang gawin natin kapag may benta na, ipangpamili na natin ng mga paninda na hinahanap ng customer sa atin na wala pa sa atin ngayon. So, syempre, lista natin, 'di ba? May mga items na lalo na kung bago pa lang yung sari-sari store mo, 'di ba? May mga items na wala talaga pa sa tindahan mo. So, ilista mo 'yun lahat. So, kapag nagkaroon ka na ng benta, the next day or the next day, bilihin mo na. So, 'yun lang po talaga ang maipapayo ko sa inyo bilang isang sari-sari store owner din na 7 years nang may tindahan at ayan, still may tindahan pa rin hanggang ngayon. Kahit papano marami tayong mga struggle, problema na kinaharap, ayan, nakatayo pa rin yung ating sari-sari store. So, meron lamang bumili, mga kasari. So, meron pa akong isang idadagdag doon sa aking payo sa kay Ma'am. Ayan, nakalimutan ko na agad ang pangalan, Ma'am Josephine. At sa iba pa nating mga kasari na magsisimula or kakasimula pa lang ng sari-sari store business. Okay lang sa una po na wala pa tayo masyadong suki or wala pa tayo masyadong bumibili sa tindahan natin. Normal lang po yan. Kasi inaano pa yan ng customer kung medyo nahihiya pa sila na bumili, ganyan. Pero kapag nagtagal na, based on my experience, dadami na rin po yung mga bibili sa inyo, lalo na kapag nalaman nila na tama lang kayong magpresyo at hindi kayo overpricing. 'Di ba? Meron kasing mga tindahan na wala naman akong inaano dito guys kasi yung mga customer na ano nila kung saan mura, saan medyo mataas, ganyan. Kaya ayun, maganda na nasa gitna lang tayo, nasa tamang pagpepresyo lang. So, yun lang naman ang maipapayo ko sa lahat ng magsisimula ng sari-sari store business. Ayun, kung gusto nyo ding magtagal yung tindahan nyo, syempre maging consistent din po tayo. So, yun lamang po. Sipagan lang, magtiyaga. Kasi yun lang naman talaga yung susi sa ng ating sari-sari store. Para maging magtagal, ayun. So, yun lang naman mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!